Question, sir. Ano po sa opinion nyo, tanong po ng mga kababayan natin, yung mga nakaraan na nagde-trending sa social media, na yung paggamit ng drugs ay pinopost na lang basta-basta sa Facebook, yung nagte-trend nung nakaraan. Agree po ba daw kayo na ibalik ang war on drugs? Super yes po, super yes. Diyan ho natin nakikita kung paano ho pumapailalim yung sistema na ng ating gobyerno. No, maling-mali na ho talaga yan. Tingnan nyo ho kabataan ngayon. Yung pagpo-post na lang yung gumagamit sila ng mga drugs na yan. 100% hindi ho tayo kumbinsido yan. Hindi ho ako kumbinsido yan. At I think lahat ng Pilipino hindi kumbinsido yan. Yan ho talagang nagpapakita ng disrespect sa ating lipunan. Dapat ho talagang masumpo yan. No? Bakit ang lagi natin nakikita yung mga kamalian na lang sa yung pagsumpo natin ng mga gumagamit ng droga. Kailangan mo talagang pahinto yan. Willing po akong maging isang part ng magiging part ng mga mambabatas na sumpuin ulit ang war on drugs. Tutulong ho ako dyan. Yes, ma'am. Sir, bilang pagtakbo ng independent, marami kasing mga Pilipino ngayon, mga kababayan natin na umiiyak. Nasa gitna lang po tayo, 'di ba po? Sa darating na isa po ba kayo sa tutol doon sa impeachment ni VP Sara? Yes, bilang isang Pilipino kasi, talagang ang sasabihin ko diyan, tutol na tutol ako diyan. Kasi ilagay na lang natin ang sitwasyon na ganyan. Example, ako yung nasa upuan ni VP Sara na ginaganyan ako. Na yung kasama ko dati, talagang pinagkatiwalaan ko na maging ka-teammate ko, di ba? Ang sakit nun, di ba? Even ako, during the campaign, no, talagang nagkampanya ho ako sa kanilang dalawa, President at saka Vice President. Green and red, talagang 100% sumuporta ho ako sa kanila. Ang sakit lang sa akin, para sa akin, na after wala pang 3 years, no, ganyan ang nangyari. Nakakalungkot. Talaga sa totoo lang, hindi ako sang-ayon dyan. Bakit po? Unang-una, tingnan nyo, ilang pong time, ilang buwan, or maybe taon na ang nasasayang dahil lang sa usapin na ganyan. Usapin ng budget, usapin ng impeachment, usapin ng ganito, war on drugs, paulit-ulit na lang po. Ang dapat tutukan natin, Pilipino, or mga mabatatas dyan, yung sinasabi ko nga, ba't ako tumakbo tutukan nyo kung papaano tulungan ang bayan natin, ang mga Pilipino. Paano ho tayo mabigyan ng trabaho? Paano ho tayo ma-educate? Paano ho maging edukado ang mga Pilipino? Para hindi na matutong manghingi sa inyo. Baliktad ang nangyayari. Ang tinututukan nyo yung gaya-ganyan. Hindi pa kayo nahiya. Nakakahiya ho ang bansang Pilipinas natin. All around the world is watching us and they look at the Philippines as a big circus. Circus tayo. We look like clowns sa ibang bansa. Nakakahiya po yun. Imagine mo, highest officer natin, kung highest person in the land natin, halos magsuntukan na, nag-aaway. Di po ba? Dapat ko kung ano yung pinumpisa sa natin noong 2021-22, ang ganda ho sana Yung ito na, ang pagkakataon, magkakaisa ang bawat Pilipino. Sinira po nila Sinira po ninyo, nakakalungkot. No? So, kahit ako, personally, I'm saying na doon ho ako sa tama at alam ho ng bawat Pilipino kung nasaan ngayon ang tama. Mata sa mata, nasasabi ko sa inyo. Alam ninyong lahat kung saan tayo pupunta sa 2028. Alam ninyo kung saan o sino ang pipiliin nyo ngayong 2025. Uulitin ko, reminder po, hindi po kailangan na 12 ang inyong pipiliin sa Senado. Hindi po. Kung ang napupusuan nyo, 2 lang o 3, siyempre isama nyo doon yung 32. Yun lang ho ang botohin nyo. Hindi ho kailangan mag-isip kayo kasi may mga lumalapit sa aking iba. Sir, tulungan nyo naman kami. 6 pa lang po kayo ang napili namin bilang senador. Papaano ho yung 6? Ang sagot ko, yung 6 lang ang botohin mo. Kung yun lang yung napupusuan mo. Hindi po kailangan 12 din. Kasi yun ang nakalagay doon na 12. Baka daw hindi kainin ng computer. Mali po yun.
Kahit isa lang po, pwede mo din yung botohin. Kung ano yung nasa puso ninyo. Kung ano yung, sino yung karapat dapat na maging senador ninyo, yun lang ang botohin nyo. Of course, ulitin ko, wag kakalimutan ang Marino OFW, ang kapitan nyo sa Senado, Captain Relly Jose Jr., number 32 po yan sa balota. Sir, may isang pahabol. Yes, sige po, go. Sir, si Captain Relly N. Jose Jr. po ba ay isa rin po bang nabudol nung nakaraang eleksyon? I'm really sorry. Sorry. Nagulat ako sa tanong. Nagulat po ako dyan. Napakagandang tanong. Serious yun, ano? Oh, Natawa ako sa seryoso. tanong. Natawa ako sa tanong mo. But anyway, yes. Isa po ako sa nagtiwala at nawala yung tiwala doon sa mga taong ibinoto ko. So isa po talaga ako. Nakakalungkot, no? Talagang I spend my time, I spend my talent, I spend my treasure, no? I spend my money. Yung pagpagod ko, in-spend ko during the campaign. Inikot ko ang buong Visayas. Region 6, Region 7, Region 8, dahil ikaw isang dugong Ilonggo, dugong Bisaya, inikot ko yan. Dahil pinoprotektahan ko po sana yung unity team, yung berde at pula. Pero nakakalungkot po, yun po yung sinasabi ko. Sinabi mo, yung word nabudol, yes, nabudol po tayo. Nawala ko yung tiwala na sana ibinigay ko ng buong puso ko, buong pagkatao ko, yung tiwala nung unity team dati. Nakakalungkot po, pero yun ang katotohanan at yun ang alam natin lahat ng mga Pilipino na yan ho ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Nawala ho yung ating tiwala dahil sa kagagawan na din ng ating mga napiling mga opisyal. Nakakalungkot po talaga. Maraming salamat po, sir. Yes, thank you. Yes, sige. Sir, mensahe na lang sa mga lahat po ng kababayan natin Pilipino. Oh, yes. Very good. May ending pa pala tayo. Anyway, uulitin ko po, to end this up, my name is Captain Relly Jose Jr. po. Isa po akong Marino OFW. Tumatakbo po ako ng pagkasenador. Number 32 po sa balota. Uulitin ko po, para sa ating mga Pilipino, hindi lang po Marino OFW, sa lahat po ng mga Pilipino. Gamitin ho natin yung ating talino. Gamitin ho natin ang ating mga puso. Huwag ho tayo magpapadala sa 5,000 piso, 5 kilong bigas, 5 pirasong sardinas o noodles. No? Huwag po, ang isipin nyo, yung futuro ho, yung 5 taon o 6 na taon, galing ngayon, para sa mga apo, para sa mga anak natin. Yun ho ang payo ko sa inyo. Mag-isip tayo, isipin mabuti, gamitin ang talino at piliin po ang karapat-dapat na maupo sa Senado at yung iba pa, of course, national election naman to. Yung mga dapat piliin ninyong mga leaders, yung talagang nararapat. Huwag ho magpapadala, ulitin ko po, huwag ho ninyong ibebenta ang inyong mga boto. Pag-isipan mo mabuti, gamitin ang talino at puso, no? Paulit-ulit ko sinasabi na sana magkatotoo yung aking dasal na ang mga Pilipino ay totoong magkaisa, ang mga Pilipino ay magtulungan, at ang mga Pilipino ay totoong maging matalino. Isipin niyo po, 6 na taon po ang aantayin natin bago mapaalis kung sino man ang napili nyo ngayong 2025. Okay? Okay, uulitin ko po. Ako po si Captain Relly Jose Jr. Pag pumili ko kayo, huwag kalilimutan, number 32 po sa balota. Isang tubong Jensan, isang Ilonggo, isang Bisaya, isang Tagalog, Luzon, Visayas, Mindanao, aabutin po natin yan. Magtulungan po tayo at magkaisa. Number 32 sa balota. Kami po ang inyong kapitan sa Senado. Kung talagang gusto natin ng pagbabago, doon po tayo sa bago, hindi sa trapo. Maraming salamat po!